Katanungan ni Sir Jonel. Sergio, may pag-asa ba makapagbarko kahit experience lang po ang panlabang ko? Pero may TISDA certificate po ako, kaso expire na po. 8 years po akong cook sa Pinas Hotel and Restaurant po at 2 years cook po dito sa abroad, Sergio. Sana po mapansin tong comments ko. Okay, Sir Jonel, napakalaki na ng experience nyo at napakaganda. However, expire na yung TISDA nyo. So, nasa abroad ba kayo? At gusto nyo, nasa abroad data siya no? So, kung gusto nyo magbarko, after ng kontrata nyo dyan, punta kayo ulit sa TISDA, no? Magpasis kayo. Sa ganun ay dalhin nyo yung inyong mga certificate of employment na kayo katunayan na nagtrabaho kasi sa mga hotel and restaurant kasi napakalaking panlaban po yan, no? And then, pagka nyo sa TISDA, nabigyan kayo ng lisensya, no? Is NC3 siguro, yung NC3 para sa chief cook, no? However, ang applyan mo muna sa kumpanya ay huwag kang dumirekta ng chief cook. Kumuha ka pa rin ng missman. Bakit? Kasi para na sa ganun ay matutunan nyo yung victualling sa barko. Kasi pag ikaw isang chief cook, hindi lang naman luto lang at tupagin mo, kailangan yung victualling. Yung victualling kasi yun yung budget. Kung baga sa madaling salita, budgeting. So, bibigyan ka ni kapitan kung ilang buwan ang kukunin nyo. Babudgetin mo yan kung ano yung mga bibilhin mong pagkain. So, prepare na rin kayo ng 1 week menu. 1 month. Sa akin lang may hinanap po 1 week. Every week kasi, kailangan may menu tayo. Na yung menu na yan, breakfast, lunch at saka dinner, in 1 week kailangan hindi bumalik yung inyong menu, no? Baka mamaya may adobong pork ka sa isang linggo, 3 beses ka nag-adobo ng pork, ay makarinig ka niya ng hindi maganda sa mga kasamahan mo, no? Baka mamaya puro prito na lang gagawin mo, so hindi maganda. Kailangan may baon kayong mga menu, no? Ngayon kung full crew Pilipino naman kayo, walang problema yan, lutong bahay, pero huwag pabalik-balik. Kung gusto nyo mag-cook sa barko, paghandaan nyo yan, no? Kasi sa interview, doon pa lang sa interview nyo, yan ang una na hahanapin sa inyo, yung menu. So, titingnan niya, pabalik-balik tong menu mo, diba? Kailangan may nakalaan kayo doon. Okay? So, malaki pag-asa mo, Sir Jonel, no? Pag bumalik na kayo Pilipinas, punta kayo sa TISDA, tapos training kayo ng mga Missman's course. So magpasis kayo para mabigyan kayo ng license o NC3 para sa chief cook. Apply kayo missman. Hindi kayo tatagal dyan sa missman dahil sa experience nyo, mapopromote kayo yung chief cook. So maganda na sahod pag nasa chief cook na kayo, no? Sir Jonel, so yun lang gawin nyo, and then kuha kayo ng basic training para makakuha kayo ng seaman's book, no? Napakadali lang. Alam ko naman marami na ang naipon dahil matagal na kayo nagtatrabaho dyan sa abroad. Alright? So, gusto niya naman mag-sea base. Ayaw niya na ng land base. Okay? So, maganda yan. So, stepping stone yan. Kaya kailangan sa mga gustong mayroong fashion sa pagluluto at gustong mag-apply sa barko, kailangan mag-apply muna kayo sa land base, no? Kagaya itong kay Sir Jonel, no? Malalaking restaurant or di kaya ay hotel. Then kuha kayo ng missman course na sa ganun ay kasampa sa barko. Okay? Para sikat. Okay, maraming salamat, Sir Jonel. Sana bigyan natin ng tugon ang inyong katanungan. At kung may additional question pa kayo, i-comment nyo na sa baba. Maraming salamat. Have a nice day.